mornings. Pero ako po'y natutuwa na meron kayong kulturang katulad ng ganito rito. At least yung mga Katoliko, hindi naman yung bago, ano? Okay, so Jesus, the light of the world, is the theme of the message, no? Siguro marami na po kayong mga pagpapalang tinanggap. Salamat sa prayer ni Pastor Walter. Prayer pa lang, parang preaching na, no? Sabi niya, sana yung pagpapalang matanggap namin dito, madala-dala namin sa buhay namin, sana mga kami pumunta. Alam mo kung totoo yung prayer na ma-answer? Napaka-mature natin lahat, kung talaga natin yung message ng Panginoon. Amen? Pero bakit pinakalayan niya sa umaga nito sa aking kong pag-preach? Marami na kinatandaan, di po ba, no? Yung kung message na sasabihin ko, at least will remind you. Okay? Sana mabigdig din natin. Okay? Nais ko i-welcome ko lang aking kapatid dahil mong taon nasa may likod. Pumating siya dito kasi namit si Bishop Ted one time. Nung makita niya sa kausap ko si Bishop Ted, sabi niya, kakilala mo pala yan, kuya? Sabi ko kasi, namit ko yan eh. So wala pa si Bishop Ted dito ngayon. Sabi niya, I want to meet the guy again. So wala. Hindi ba? May gravelness at the back. Okay. Jesus, the light of the world. Sa Bible, dinigay po ni Christ mismo na siya ay light of the world. Anong verse po yun? John 8:12. I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. And then, it has been declared by John in 1 John chapter 5, 1 John chapter 1, verse 5, that God is light. And the Bible also says in James chapter 1, verse 17, that He is the Father of lights. Hindi lang po Father of light, but Father of lights. Marami pong ilaw. Okay. Actually, hindi po ilaw ang tawag dun eh. Sa totoo lang. Parang kasi namin ilaw kasi nare-reduce ang Diyos sa bumili eh. Di po ba, no? Ang Diyos ay ilaw. Liwanag ang tamang term. Kasi sa Genesis po, and God said, let there be light. Ang sinabi doon, liwanag ang ginamit. So parang pag sinabing ilaw, bumili ang iisip natin, no? So ngayon natin pong tingnan, I have two objectives in my message right now. Unang-una, I would like again to concretize about Jesus as the light. Pag sinabi natin Jesus as the light, ano po ibig sabihin natin? Ano po nasa mind nyo? Jesus is the light. Liwanag lang. Di ba? So ngayon, ano yung liwanag? Anong relevance ng liwanag? So gusto kong bigyan ng concretization, ang salitang Jesus is the light. Okay? May tatlong bagay po akong sasabihin tungkol po para magbibigay ng linaw sa salitang light na patungkol po sa Panginoon. Tatlong bagay. Number one, sa Bible nakita ko po doon na ang liwanag, ang katumbas ay buhay. Pareho lang po yun. Pag sinabi natin Jesus is the light of the world, or Jesus is a light, or God is light, yun po yung tumutukoy po sa buhay. Nakita niyo po, John 1:4, tingnan po natin. Salamat kay Kevin. John 1:4. Kevin, matatagalan tayo ito. Mababasa ba? John 1:4. Sinabi po dyan, ginamit po pareho po yung light at saka life. King James Version. Ano? Okay. Ilang po mga verses, hindi ko po ubusin sa dami ng mga verses na tumutukoy po kay Jesus as light. Ang maliwanag po ay ang John 1:4. Yan. Nasa taas. Nakikita ba? Nasa taas. Pwede kong baba natin yung ano? Nababasa nyo? Okay, kung nababasa naman pala, okay. Ang isa po itong talata na makikita po natin na ang Diyos ay buhay, ay sa talata pong Matthew 4:16. Matthew 4:16. So nakita po natin, in Him was the light, and the light was the light of men. Nakita niyo po yung pareho? So pag sinabi natin light, light ang ibig sabihin, buhay. Okay? And then makita po natin dito, Jesus as the light, the great light, and to them which sat in the region and shadow of death, light is sprung up. Nakita nyo? Light is sprung up. So titignan po natin mamaya yung relationship po niyan.
And then in Ephesians chapter 5 verse 14. Ephesians 5:14. Wherefore he saith, Awake, thou that sleepest, arise from the dead, and Christ shall give thee light. Instead of life, ang ginamit, light. Kasi yung buhay at yung ilaw ay pareho. One more verse in Psalms 36:9. One more verse. And then I will go to explain deeper about it. Okay? For within is the fountain of life, and in thy light, dapat po yan, in thy light we shall see light. Pero light po yung ginamit, nakita niyo po. So para po magkaroon tayo ng linaw, pag sinabi natin, Jesus, the light of the world, ang ibig sabihin ng Jesus is the life of the world. Okay. Hindi ko alam kung meron na pong nagpaliwanag dito bakit meron tayong simbang gabi. Saan po ba galing ang simbang gabi? Sa totoo lang, simbang madaling araw po dapat ang tawag dito. Anyway, simbang gabi tayo. Huwag na natin baguhin. Umaga. Saan po ba galing yung idea yun? Meron po ba nag-research dyan? Kung titignan niyo po yan sa AI, iba't iba po na makikita kayo. Pero hindi po AI ang tininan ko. My eye. Hindi, ganito yun. Noong pong unang panahon, bago dumating ang Kristyanismo, ay meron pong selebrasyong tinatawag the Feast of the God of Light. Nang tinutukoy pong Diyos na kanilang sinasamba in the ancient times is Mitra. Hindi ho yung tagapanawan na kumandidato ng si Ramon Mitra. But the word Mitra, yun po yung pangalan ng Sun God. Sineselebrate po yan from December 17 to December 25. So yan po yung sikat na kapistahan. Sineselebrate po ang Sun as the God. Pinaniniwalaan po ng mga tao. Hanggang ngayon may naniniwala po ng mga bansa at mga tao na ang totoong Diyos ay araw. O alam niyo po ba kung anong bansa ang number 1 na sumasamba sa araw? India, yes. Nepal. Nag-research rin siguro yun, ano? Ano pang sikat? There is a house in New Orleans, the house of the rising sun, Japan. They venerate the sun. Ngayon, nagkaroon ng Kristyanismo, maraming mga Kristiyano na kahit nakakilala na kay Jesus, nagjo-join pa rin sa piyesta ng pagsamba ng araw. Kaya minabuti ng mga leadership nung time na yon, paano ba natin may iwasan itong mga to? Pumupunta sila doon sa piyesta ng kasi ang daming pagkain pag piyesta ng araw. Alam niyo po, may dinalaw ako sa Lipa. Alam niyo po sa Lipa, no? Carmelite. Ako yung doon pinanganak sa Lipa. Oo. Ako yung dumalaw doon minsan. Yung po ating bahay na pinuntahan, ayaw kong magpakain yun, talagang may pagkakuripo. Pag may bisita ho yun, dinadala ho sa may handaan. Halika tamang-tamang kayo dumating, tayo sa Carmelite. Alam niyo yung Carmelite? Yun ho yung nag-ihimalang may petals ng rose sa Lipa. Ay, sumikat ho ang Lipa gawa ng Pagdating mo doon sa Lipa, ang daming pagkain, piyesta pa na ng mahal na bilhin. Ala ako inapakuros Hindi, joke lang. Pagdating mo doon, bumaba, ang dami yung handaan. Sabi ko, dali pala ang handaan sa Katoliko. Halika, kain ka! Anong gagawin ko? Di kumain ako na may malayahin ako kay Grace na Hindi ka? May kinakabahan ba kami makakilala? Ang ginagawa ng pasto din sa simbahan ng Katoliko, pesta namin. Ako habang kumakain, nakikitingin-tingin, may himig na hindi ka kilala din Pastor! Hindi ako nagbibiro sabi ko, patay! Okay, alam niyo kasi ang nakakalungkot to, ang mga Kristiyano minsan pag nagpe-fiesta, kinakapos sa pagkain. Pero mga Katoliko, kaya napunta niya ang daming, pati Kristiyano napunta sa dami ng pagkain. Okay, anyway, yung pong fiesta po ng Sun God,
Madami pong napunta roon nung araw, dahil pagkain. So kaya po nagkaroon po ng celebration ng December 16 to 25. Inagapan po nila, in advance po 16 eh. Tayo naman mga Kristiyano, sila nagsa-celebrate ng God of Light, ating i-celebrate ang birth ni Christ. Siya ang the light of the world. Alam niyo na po, bakit meron Pasko? Sineselebrate kaya tamang-tama ang theme na ito. Ito po ba yung first time na naging theme? Jesus, the light of the world. Yun po yung origin po kung bakit po tayo meron ganitong celebration. This is a pagan na origin. Pero hindi po naman tayo nakakasala doon kasi hindi naman po yun ang importante eh. Kung saan yung galing. Hindi po ba? Okay. Kaya nga kayo nandyan eh. Alam nyo malaya na kayo eh. Grace na po tayo eh. Kaya ang pangalan po ng church namin, Life of Grace, punong-puno po kami ng kalayaan eh. Amen? Okay. Bakit po sinasamba ang araw? At bakit po si Kristo inirin tulad sa araw? Actually, si tanim po talaga ginaya niya si Christ eh. Sabi sa Bible, God is life. O di, ito yung araw, si Jesus Christ, S-O-N, tayo naman, S-U-N. Di ba? So, apat na bagay po ang araw. Anong binibigay ng araw number 1? Hindi lang ang liwanag. Okay, ito po pala, sabihin ko sa inyo, sino po nagtatawag sa call center? Advice ko lang po, taga-call center kayo, huwag niyo masyadong tagalan na kayo po'y gising ng gabi. Kasi ang isa pong nagagawa ng araw, yan po ay para sa cycle. Ang tawag po ng circadian cycle, na dapat ang tao'y tulog paggabi. Okay? Gising pag-araw. At sabi po ng mga doktor, mayroon pong malubhang epekto sa kalusugan pag kayo po ay nagtatagal na gising sa gabi. Okay? Ang karamihan po ay nagiging Dracula, vampiro pa. Joke lang. Totoo po yun sa health, may kinalaman po yun, kaya hindi po tayo dapat magtagal doon. So yun po yung dahilan kung bakit po may circadian cycle. Dapat paggabi po tulog tayo. Okay? Pangalawa po, sa mga sariwa pa, sa biology, anong binibigay ng araw sa mga halaman at saka sa animal kingdom? Di ba? Yan po nagbibigay ng buhay. Yun po sa tinatawag na photo. Yan ang naalam. Ano po yung pagsikat ng araw, may dinadaanan po yun, anong tawag? Clock. Ang galing! Nakakatuwa naman. Buti tanda mo pa, Pastora. Talagang katalino mo eh. Chlorophyll. Okay, so yun po yun. So yun po yung nagbibigay ng buhay sa plant kingdom. And then, plants will release. Meron po tayong teacher dito ng carbon dioxide. At yun po naman nilalanghap natin at ng mga animal kingdom. Okay. Yung cycle po ng clouds, tubig, sisipsipin ng araw, di ba? So, first on na nga tayong mga ganyan eh, no? Alam niyo, baka teacher ng biology to. Okay. Ang pinakahuli po na matindi na binibigay ng araw sa atin, na kung wala ho ang araw, yun ho kasi nagbibigay ng init para ma-maintain po ang liquidity ng tubig. Kung wala pong araw, frozen, wala tayong iinumin. Patay po tayong lahat. Kaya ang araw ay nagbibigay ng buhay. O handa na ba kayo sumamba sa araw? Handa na? So kaya po ang araw ay buhay. Sinasamba po talaga ang araw. Dahil kung walang araw, patay tayong lahat. Okay? Pero sa totoo lang, ang Panginoon po ang lumikha ng araw. Yun po yung sinasabi sa Romans 1:25, sinamba ang nilikha kaysa lumikha. Ang araw ay nilikha lamang. The sun is only a creation of the sun. Nakakalito ba? So now, naiintindihan po ba natin? Light and life are one. So pagbibigay linaw po yan, sinabi ko, concretization eh. Di ba? Okay, so pangalawang bagay po, ano po ba ang nagbibigay linaw pa na ang Diyos ay liwanag sa Bible? Light, tingnan po natin kayo po ang mag-guess nito. Tingnan niyo po ha.
Bigyan po natin yung verse na 1 Peter 2:9. Alam ko, memorize natin yan. You are a chosen royal priesthood, a holy nation, a peculiar people. That's who we are. Okay? That ye should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His, ano yung light? Into His marvelous light. Ano naman yung light dito? Galing sa kadiliman? Galing sa kasalanan? Dinala saan? Ang ano nga yung kaliwanagan nga? Yun yung ating tinutukoy din eh. Anong kabaliktaran ng kasalanan? Galing sa kasalanan, dinala saan? Liwanag lang! Kabanalan! Pag sinabing light, kabanalan po yan. Galing tayo sa dilim eh. Di ba? Dinala tayo sa kaliwanagan, ibig sabihin nun, kabanalan. So una, binanggit ko kanina, light and life are one. Ngayon naman, light and hopeness are just the same things. Maliwanag po ba? Pag sinabi natin, Jesus is the light, kabanalan po ang pinag-uusapan doon. Okay? There's many verses that will prove to that. Pero tingnan po natin, 1 Timothy 6:16. And then I will proceed to the third enlightenment or clarification about Jesus as the light of the world. Who hath immortality, dwelling in the light which no man can approach, and to whom no man hath seen, nor can see, to whom be honor and power and everlasting Amen. So yung tinutukoy ditong si Christ, hindi po natin pwedeng lapitan at walang pwedeng makakita sapagkat yung kanyang liwanag, kabanalan yon, bilang makasalanan patay po tayo kung nakita natin yon. Okay? So one verse is Colossians chapter 1 verse 13. Who hath delivered us from the power of darkness again and translated us into the kingdom of His dear Son. Galing sa kadiliman, pumunta po tayo sa liwanag, liwanag po ng kanyang anak. Okay? So kabanalan po yun. So dala ko po sa pangatlo, na mahalagang-mahalaga, na gusto kong tingnan po natin. Pag sinabi po natin liwanag, binanggit niyo na po kanina kalwalhatian. Revelation 21:22 po. Tingnan natin. So, pinagsama po doon yung light and glory. Okay? Revelation 21:23. And the city had no need of the sun, neither of moon to shine in it, for the glory of God did lighten it, and the Lamb is the light thereof. The glory of God is the light. So pag sinabi po natin, pag pinagsama po natin lahat yun, light, holiness, and glory, isa po ibig sabihin nun. Yung tumutukoy, pag sinabi po ang Diyos ay liwanag, yun po yung bumubuo ng kanyang pagka-Diyos. Yun po yung tinatawag ng pinaka-hub. Yun po yung pinaka-core being ni God. Yun ang kanyang glory, yung liwanag. Kaya tanda po natin si Moses nung umakyat po siya sa bundok, di ba? Nag-graduate sa kanyang glory ni God, maliwanag yun po yung kabanalan. Sa Bible, pag sinabi natin kalwalhatian, kabanalan, halos iisa po yun. No? So tingnan po natin ang kabanalan, kalwalhatian ng Diyos, pag nakita nyo lang ang araw. Hindi nyo kayang titigan ng araw, mabubulag kayo. Yung pa kayang actual na Diyos ang makita mo, ay di patay ka. O di ba? So nandun po nakapulog, ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay mapakumbaba, yung sinasabi kanina, anong tawag sa Diyos, anong masasabi mo, lahat po yun ay doon nakakumpol-kumpol sa kanyang kalwalhatian, yun po yung kanyang kabanalan, yun po yung kanyang liwanag. So gusto ko lamang kong i-concretize ang ibig sabihin ng Jesus is the light. Tapos na po ako sa point number 1. Point number 2 na po tayo. The condescension, yung pagbaba niya dito, nagpakumbaba po siya. At nais ko po magbigay ng 4 na dahilan, 4 very important reasons or purposes why this Jesus came as the light of the world. Merong isang obvious na alam po ng mga batang sagot,
bakit si Kristo nagpunta rito? Doon po sa mga nagsa-Sunday school. Pero ako'y nalulungkot, ang dami ko natanong ng mga tao sa pag-alagalas mula po nung una pa, kung alam nila bakit may Pasko, iba't iba po ng sagot, hindi po matumbok ang karamihan. Bihira po nakakatumbok sa mga hindi mananampalataya. Wala po silang edukasyon tungkol dyan. At nakakalungkot po lately lang. Ito po lately lang ha. May tinanong po ako, ano ba? Oy, nagpapahinga po yung mga trabahador. Malapit po sa amin. Oy, tama-tama, nagpapahinga kayo. Ako nga pala yung pastor. Oh, di ba magpapasko na? Alam ko bakit may Pasko. Wala kang nainig. Maya-maya may umimik. Di ba yung kamatayan ni Jesus? Naku, pinanganak pa lang, pinatay na. So, nag-share po ako ng gospel sa kanila. So, marami pong taong hindi nakakaunawa, bakit po ba may Pasko? Oh, bakit po ba may Pasko? Ano po yung tinatawag na halatang obvious? Redemption, alam po natin yun, di ba? So, meron pong tatlong bagay pa na importante na akin pong sasabihin sa inyo ngayon. Na ito po yung ipapunch ko po ngayong umaga sa atin. Yung tatlo. Yung number 1 is redemption, that is my point number 2. Point number 1. Ang pinakadahilan dapat sa Kristo nagpunta rito, okay, meron dalawang word na sinabi ng Panginoon na finish. Yung po siya nakapako sa cross, sinabi niyang it is finished, that is John 19 verse 8. Okay? Yung pong isang I have finished, yun po ay nasa John chapter 17 verse 4. Tingnan po natin. John 17 verse 4. I have glorified thee on the earth. I have finished the work which thou gavest me to do. Ano pong sinasabi ng Panginoon dito, I have finished the work which thou gavest me to do? Meron ako dito ng 2 piso. Ano po ba yung sinabi ng natapos ko na? Nandiyan din po ang sagot. To glorify is to manifest. First, revelation. Nagpunta po siya dito, si Jesus, upang i-reveal ang Father. Alam po natin yan? Yan po yung tinutukoy dito. Upang ihayag ang Ama. Okay? Kaya ang tawag po kay Christ, okay? Hebrews 1:3, tingnan po natin. Yan po yung tamang term, who being the brightness of His glory. Upang ihayag ang kalwalhatian ng Diyos. Okay? Bigyang liwanag ang kalwalhatian ng Diyos. At si Kristo, the express image of His person. And upholding all things by the word of His power, napakaganda po ng talatang ito. Okay? And then, tingnan po natin sa verse 1 to verse 1 to, yan. So, ang sabi po dito, sa huling araw, siya po ay nagsalita. Okay? Sa pamamagitan ng kanyang anak. Verse 1. God, who at sundry times, yung kung sundry ay sa iba't ibang panahon, in diverse manners, sa iba't ibang kapamaraanan, nagsalita po ang Panginoon sa pamamagitan ng mga prophets. Actually, sa theology po, meron tayong tinatawag na general revelation, okay, at special revelation. No? So, sa pamamagitan po ng mga stars, moons, galaxies, okay, so kung ating pong pag-aaralan yun, ay mamamangha talaga tayo sa nilikha ng Panginoon. Di ba? Ang ating pong galaxy ay meron pong ilang bilyong stars, na samantalang ang ating galaxy ay isa lamang sa billions of galaxies. Di ba? At ang stars po ay septillion, ang daming stars po, hindi po mabilang. Kung titignan natin, yun pong sinasabi sa Psalms 19, verse 1, the heavens declare, di ba? And His firmament showeth His handiwork. Okay? So ang Diyos po doon bumubulong pa lang. Bumubulong. Pagdating po dito sa Bible, ang sabi doon, nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Nagsalita. Pagdating po kay Christ, when Christ was born, that baby on that manger, that was the shout of heaven. Hey world! That is me! That's why when Jesus Christ, di ba, when He was asked, show us the Father, Jesus Christ said, if you have seen me, you have seen the Father, because He is the brightness of His glory. So number 1, Jesus is the revelation of the fullness of God. Okay? In Colossians 1:15, para maintindihan po natin sino si Jesus, sino yung baby na isinilang ng time na yon, He is the image of the invisible God. Okay? The image of the invisible God, the firstborn of every creature. Tuloy-tuloy po natin verse 16. For by Him, all things were created by Him and for Him.
And then, that are in heaven, that are in earth. Tingnan po natin. Whether there be thrones, or dominions, or principalities, or powers, all things were created by Him, and for Him. Verse 17. For He is before all things, and by Him all things consist. Verse 18. And He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He might have the preeminence. Verse 19. For it pleased the Father that in Him, that Jesus Christ, the light of the world, should all the fullness. And then Colossians chapter 2 verse 9. Come on, let us see kung sino si Christ. For in Him, Colossians 2:9, dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. That baby, born on Christmas Day, lying on that manger, was the total expression. The Creator of the world is manifested. Hindi lang siya sanggol na nandun sa samba na umiiyak. Siya yung kapahayagan ng kung sino ang Diyos, the sovereign God, the Jehovah El Elyon, the Jehovah Adonai, the Jehovah El Gibor, Jehovah Makatiskim, Jehovah Chimkinu, lahat ng Jehovah Kalangno, Jehovah Shalom, Jehovah Rapha, Jehovah Roy. That is Jesus Christ, the revelation of the fullness of God. Number one, He came to reveal the fullness of God. The world saw God walking on earth during those days. Sino sa inyo gusto sanang pinanganak ng time na yun? Ako, ayaw ko. Kasi ako yung Pharisee. Isa ko sa mga Pharisee ng time na yun siguro eh, no? Okay, anyway. Pangalawang dahilan po, yun po yung redemption. Tingnan po natin sa 1 Peter 2:9. Balik po natin ang talapang ito. 1 Peter 2:9. Ang sabi po dyan, should show forth the praises of Him who called you out of darkness. Galing po tayo sa darkness. Di ba? Paano po tayo nawala sa darkness? Yun po yung term ng redemption. Balikan po natin ang Colossians 1:12 and 13. Kevin? Colossians 1:12 and 13. Ambassador, ako yung nag-start ng late eh. Okay lang? Okay, sige. Giving thanks unto the Father which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light. Tayo yan. Then in verse 12, 38, ang sabi po doon, who hath delivered us from the power of darkness. So redemption po ang pangalawang dahilan. Ginawa kong pangalawa yan, dahil unang-una po talaga sinabi niya it is finished, yung pong pag-reveal ng Father. Pangalawa pong it is finished sa cross, yung po yung redemption natin. Okay? So, paano po tayo nire-redeem? Colossians 4:4. Tingnan po natin 2 Corinthians 4:4. In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ should shine on them, who is the image of God. So, sa pamagitan ng kanyang liwanag, we are redeemed. Nakuha niyo po? Nakakita tayo ng liwanag. Yun po yung Matthew 4:16 kanina. Diba? Tayo pong nabigyan ng liwanag, tinanggal ng Panginoon ng mga veil natin, kaya nakita natin ang kaliwanagan ng Ebanghelyo. Kung hindi tatanggalin ng Diyos ang veil natin sa ating mga mata, nasa kasalanan pa tayo hanggang ngayon. Hindi ko po alam dito kung kayo lahat ay born again na. Nakita niyo ng liwanag ng Panginoon. Amen? Nakatitiyak po ba tayo na pag tayo namatay? Pagkata sa kamay. Sa impyernong punta. Nagkakasap sa likod, oh. Langit. So, langit tayo. Amen? Amen. Okay. So, dadako na po ako sa pangatlong dahilan. Okay? Mga pastor, mga bishop, hindi po pwedeng redemption. Tapos na. Hindi po ang Diyos ay niredeem ka para bigyan ka lamang ng kaligtasan. Ang matindi po doon yung pangatlong puntos ko. Ano po yung pangatlong puntos ko? Kung tayo po hindi matinubos, ibig sabihin may dati tayong tinalalagyan. Niredeem lamang tayo eh. Ibig sabihin po, yung singsing, galing sa kamay mo, dinala mo sa sanglaan, galing sa kamay mo. Nung tinubos mo, saan mo ilalagay? Ha? Sa kamay mo din. So, niredeem mo para i-restore. The third point is restoration. Okay, dito po magpo-point ng konti. Time out ng konti. Restoration. Ang purpose po ng Panginoon sa atin ay hindi lamang i-redeem. Amen? Kundi i-restore. Gusto ko maintindihan nyo,
Pastor, Bishop, ano yung nirestore sa atin? Saan po ba tayo galing dati bago tayo na-redeem? Yung pong word na redemption is exclusive term. Kaya napunta po siya dito, ang sabi, He shall save His people. Do debatable po yan. Di ba? Para sa mga Calvinist. Okay? Niredeem tayo. Bago tayo niredeem, saan tayo galing? Bago tayo nagkasala, saan tayo galing? Ang sabi ko sa Ephesians 1:4, according as God chosen us in Him before the foundation of the world. So wala ka pa sa sanglibutan, pinili ka na ng Diyos. Marami pong umiiwas ng talatang yan kasi ayaw nilang maging Calvinist. Di ba? Ano po tayo dati bago tayo nagkasala? Saan po tayo galing bago tayo pumunta ng sanglibutan? Kaya ang sabi ng Bible, pinili tayo, wala pang sanglibutan. Ano pa ba dati? Okay, hindi po natin i-discuss yan. Hahaba po tayo. Dumako na lang po tayo sa Genesis 1:28 and 29. Okay? Doon po tayo nang pupunta. Huwag na po yung eternity. Mamaya po ng konti, banggitin ko po sa inyo kung saan galing ang eternity, ha? So, ang sabi ko sa Genesis 28, ang tao binigyan ng dominion. At yung buong paraiso, lalo sa Genesis 2:16, lahat pagkain natin. Okay, dyan po tayo magsisimula. Ito na po ang point. Saan ka na-restore? Alam mo po saan ka na-restore ng Diyos? Bago nagkasala sa si Adan, yun ang katatayuan natin dati. Tatlong bagay po. Sabi po ni Chuck Missler, naniniwala si Chuck Missler, have you read the book or books of Chuck Missler? Naniniwala siya ng mga unang tao sa paraiso, maliwanag sila. Naglalakad sila na para silang may bumbilya. Maliwanag po sila, representing the holiness and the glory of God. Nung nagkasala, dumilim po sila. Nawala yung glory. Kaya sabi nakita sila yung hubad, hindi po talaga damit na literal yung nahubad. Dahil nung unang panahon, wala naman talaga nakadamit. Paano nila nalaman sila yung hubad? Wala naman dumaan, uy, nakadamit si Pastor Willie. Ba't tayo wala? So hindi ko ganun. Ang nahubad sa kanila ay ang kalwalhatian, glory, the light, and the life of God, and the holiness of God. They were stripped off because they committed sin. When Christ came, He redeemed us and He restored us to what we were before during the time of Adam and Eve before the fall. Number one, ang sabi sa Bible, 2 Corinthians 5:21, we are the righteousness of God. Binalik niya ang liwanag ng kabanalan. Kaya pag sinabi Kristiyano ka, hoy, banal ka na! You are sanctified. Hindi na pinag-uusapan yun. O mamaya malaman natin kung bakit ang dami nag-i-struggle sa buhay na banal. Di ba? Kasi kahinaan ko yun eh. Mamaya, pag may nagsalita ng kahinaan ko kasi yan, lumapit ka sa akin, gigisingin kita, tutuktukan kita. Okay. Pangalawa, ang tour po ng Panginoon, hindi po lamang kabanalan. You shall have dominion. Nawala ako yun. Nung bumalik si Christ, binalik niya ang rulership sa atin. Dominion is back. Okay? You shall have dominion over the fish of the sea, fowls of the air, and over every living thing. Okay? Earth kingdom, the animal kingdom, yung sa dagat, the marine kingdom, lahat po yan ay nirestore ng Panginoon sa ating kapangyarihan. Gusto niyo pong malaman, ganito kaya powerful? Okay. Ephesians chapter 1, verse 19, simulan po natin. Ito po yung gusto maintindihan ni Paul na kanyang pinagpe-pray sa mga taga-Ephesians. Ano pong sabi doon? Para maintindihan nyo, sa mga binanggit niyong talata, what is the exceeding greatness of His power to usward who believe? Gusto mong malaman? Sumasampalataya ka ba? Mananampalataya ka ba ng Panginoon? Gusto mong malaman kung anong kapangyarihan ka meron? Ang tawag doon, greatness of His power to usward who believe. If you're a believer, there is an exceeding greatness of the power that is at work in you, right here, right now. That is so alive. According to the working of His mighty power. Anong klase ng power po yun? Verse 20, tinan po natin. Which He wrought in Christ when He raised Him from the dead. Look at me. Yung kapangyarihang bumuhay kay Kristo mula sa mga patay, hindi po yun ang ginamit
Ayun po yung ginamit na term. Hindi po yung humati ng dagat, nagpakain ng 5,000. Ang ginamit, the greatest demonstration of the power of God in all of human history is when Jesus rose from the dead, overcoming all sins and wiping all the consequences of sins, all the curses of sin. So, ibig sabihin ng mga kapatid, yung kapangyarihan to, available, gumagalaw sa buhay natin kung tayo sumasok. We are restored to rulership. Amen. Number one, we are restored to our righteousness. Tatlong letter at po. Okay? Tingnan po natin kung ano yung power na yun, ha? Sa verse 20. Ang sabi dito, and set him at his own right hand in the heavenly places. Umupo siya sa langit, si Christ. Amen? Mga kabataan nandito ngayon, pag naiintindihan nyo to, grabe ang magagawa nyo sa church na to. At sa inyong iglesia. Bata pa lang kayo, pero matindi pag naiintindihan nyo to. Christians are naturally super power. They are superheroes. Wow. Si Iron Man, wala ho yan. Palabas lang ho yan eh. Superman, ang totoong Superman, tayo ho yun eh. Okay, akala ng iba nagbibiro ako, pero pag pinakdala po ako, gusto ko malaman kung sino talaga ako. Bakit sino ba talaga? Tinatanggal ko po yung aking at sinasabi ko, ako si Superman. Totoo yun. Okay, bakit po ba? Okay, tinanong po natin. Siya'y umupo, di ba? Okay, ang sabi po dito, nung siya'y umupo, verse 21, tinanong po natin. May have your eyes on me. Ang sabi doon, far above principality and power and might and dominion and every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come. No? Ano mang uri ng kapangyarihan, kung maraming Satanas at may mga boses pa si Satanas, lahat ng kapangyarihan, principalities and powers, any kind of power, ay nasaan? Verse 21. Ituloy po natin sa verse 22. And had put all things under His feet. Pastor, nasa ilalim pala ng talampakan ni Jesus ang kapangyarihan eh. Anong kinalaman ko dyan? Are you ready? Are you ready for the next verse? Amen? Ephesians 2 verse 6. Ano pong sinasabi sa Ephesians 2 verse 6? Ano sinasabi dyan? Tayo ay inuupo ni Jesus na kasama niya sa kanyang luklukan. Diyan ho tayo dati galing. Hindi lang natin alam eh. Kung ngayon sinasabi ko sa inyo, galing kayo sa glory. Dati na tayo nasa kanang kamay. Dati na tayo kasama ng Panginoon sa langit. Napunta sa mundo naging makasalanan. Nung dumating si Kristo, we are all restored. Ibig sabihin noon, ang lahat ng kapangyarihan, principalities, dominions, not only in this world, but also in that which is to come, are also under your feet. Kaya sabi po sa Psalms 91 verse 12, verse 13, thou shalt tread upon the lion and adder, the young lion shalt thou trample under feet. Kaso, ipis pa lang, takot na tayo, yun lang kaya nating apakan eh. Diba? Sabi sa Bible, the young lion and the dragon shalt thou trample under feet. Now you know your power. We are restored to that power. We are restored to the position which we occupied long before. Binalik na lang tayo. Kaso maliit ang tingin natin sa ating sarili. Kaya hindi siya nag-actualize. Amen? Now here's the third thing. Sana masakyan niyo to. Pusong-puso pa po kasi, alam niyo po, meron po akong kausap na pastor. Sabi niya, Pastor, siya po yung organization ng kanilang probinsya, ng mga sa body of Christ. Alam mo, Pastor, sabi sa akin, Bishop, ako'y nahihiya sa mga ibang mayor eh. Sabi, bakit? Mga Kristiyano, mga pastor, pag napunta kay mayor, kay governor, nangihingi ng panggasolina ng kanilang sasakyan. Meron nga doon, pinahiram ng sasakyan ni mayor. Abay, pati gasolina hinihingi. So, ang mentality po natin, poverty spirit. Nangihingi tayo, nakakahiya, hindi mo ba? Okay. Next point is the resources restored. Ano ba ang ating resources? Alam niyo ba kung resource natin? Okay, listen carefully now. Pakinggan po natin ito. Ang sabi ng kapatid sa tatay ng prodigal son, yung anak kong iyan, paano kung hindi magagalit sa'yo, napaka-unfair mo? Nag-lose tayo ng pera mo yan eh. Inom mo sa Okada at saka sa Soler.
Kasama mga international prostitutes. Tapos nung naubos na dito, umuling dito, tapos pinagpiesta mo pa. Ano ka ba naman tatay? Bakit ka ganon? Ako, ang tagal kong nagtapat at naging ko sa'yo. Ni kambing man lang. Para makaldereta ni Pastor Maricar. Hindi mo man lang ako pinaghanda. Manapan lang sana para makakapagkain kami ng chicken curry. Kaya unfair ka talaga tayo. Buti yung mabait yung tatay eh. Kung ako yung tatay, tutuktukan ko eh. Hindi mo ba alam na lahat ng pag-aari ko dito, iyo din? Ano yung kung naiintindihan niyo po yan, lalaya kayo. Lahat ng pag-aari ng Diyos, pag-aari mo. Manghihingi ka ba? Manghihingi ka pa sa Diyos? Sa politician. Huwag mong hingin ng binigay na. Alam mo anak, kahit araw-araw, maglitsong ka ng baka, kahit 10 araw-araw. Ang problema, hindi na mentality mo. You're a servant mentality. You're a beggar mentality. Be a son mentality. You are my son. You are my co-owner of what I have here in the kingdom. Alam niyo ba? Nalulungkot ako, maraming pastor. Ang isip nila, wala tayong karapatan. Kasi si Warren Wiersbe po, matalino po yun. Sino nakabasa ng book ni Warren Wiersbe, yung B-series. Hindi ko malilimutan ang isang linya doon. I respect the man, I love the man. Sa New Testament daw, hindi daw material ang kayamanan. Spiritual lang. Kaya huwag kayong mahangad ng material na bagay. Paano tayo magkakaroon ng building na katulad ito? Wala tayong pera. Walang chandelier na katulad niyan. Walang sound system. Hindi ba kailangan natin ng pera? Di ba? Ang resources na binigay sa atin ng Panginoon, walang limit. Tayo na lang naglilimit. 3 letra na. Righteousness is restored. Rulership is restored. Amen. Romans 5:17. And then thirdly, resources. Kung itatagalog po natin mga kabataan, anong meron ka sa gloria ng Panginoon, sa life ng Panginoon, anong meron ka? 3 bagay. Gawin natin Tagalog, KKK. Kabanalan, kapangyarihan. Lahat ng kapangyarihan sa ibabaw ng mundo, nasa ilalim ng talampakan mo. Amen. He was ruled. Shout amen if you agree with me. Kasaganaan. Kasaganaan. Bagyan tayo ng bagyan ng masaganang bagong taon. Ang utak mo naman, mentality mo, mahirap ka. Hindi ko pa pwede yun. You died. Amen? Okay. Fourth, dito na ako tatapos. Doon po sa ating coordinator. Hindi naman daw tayo nakabak, sabi dito eh. Church, asan yun? Nawala na? Out of the box tayo? Out of the box. Bishop Dan, are you alright? Out of the box muna tayo. Last point na. Last point, no? Ano yung una? Revelation. Pangalawa? Redemption. Pangatlo? Hindi ho pwedeng walang restoration. We are all, yan po pinakapakin pang para restore niya ang mga tao. Nasasambit tayo sa kanya. Okay? The next point, which is very, very vital and very important. Kaya niyo ba makinig? O next preaching na ako sa ano? Next year. Go. I really love this last point. To complete the 4-letter R, instead of using the word delegation, relegation. Okay. Sa John 17:18, ang sabi po ng Panginoon sa Kristo sa Ama, napakaganda po ng passage na to. John chapter 17, the prayer of the Lord Jesus Christ. As thou hast sent me into the world, even so have I also sent them into the world. That is relegation. Meron siyang ipinasa sa atin. Amen? Okay. Ano kaya yung ipinasa niya sa atin? Alam niyo na po kung ano yung ipinasa sa atin? Okay. Yun po yung Hebrews 1:3. Nasapik na po ako ng message ko ngayon. Hebrews 1:3. If Christ is the brightness of the glory of God. Ang pinatitigil na mo. If Christ is the brightness of the glory of God, the express image of His person that has been relegated to every believer. Kaya sinabi niya, Matthew 5:14, you are the light of the world.
Then in verse 16, let your light so shine. That responsibility of Christ, revealing the Father, having us redeemed and restored, relegated to us the responsibility to be the light of the world, because He is no longer here. He is already in heaven, and we are the flesh of Christ right here, right now, to be the brightness of His glory and the image of His person. Nawa niyo po? Christ started to be the brightness of His image as a prototype. Kaya sinabi ko doon, He is the firstborn from the dead. The firstborn among many brethren. Why firstborn? Sino yung susunod? Tayo ho yung susunod. Kung siya ho yung brightness of the glory of God, the express image of His person, tayong lahat dito, stereotype. Kaya tama-tama po yung sinabing verse doon, as He is, so are we in the world. Listen to this statement. Yana, every one of you. We are supposed to be Him here on earth. So is He, as He is, so we are here in the world. We are to be Christ. Instead of Him here, we are here to be Him. You are to be the brightness of His glory. You are to be the express image of His person. You are supposed to be the expressions of the Holy God. The expression of His rulership. You are to be the expression of His righteousness and His resources. Dapat masagana yung buhay mo. Pambihira si Pastor. Late na nga sila nagsimula. Tagal pa mag-message. Konti na lang. Mga kapatid, bakit hindi ito nangyayari sa maraming Christian? Sabihin ko sa inyo yung problema. Ito ho yung problema. Dito tayo magtatapos. Sa Galatians 2:20. Ang ganda ng talata, pero nandiyan ho yung problema. Para maging totoo that we are the brightness of His glory, the righteousness of God here on earth, the rulers, the powers, the authority of Jesus Christ here on earth, para po maganap ito, ang kanyang kasaganan sa buhay mo at sa buhay ko. Okay, inuulit-ulit ko po, hindi po ko nagpupromote ng prosperity gospel. I highlight righteousness. And never I am promoting, as I always say, the poverty gospel. It is very inconsistent with the glory of God na ang kanyang mga lingkod ay mahirap. Huwag po natin tanggapin yun. Maling doktrina ho yung galing na ho ako dyan. Amen? Okay. So much discussion for that, patatapusin ko na po yan. Galatians 2:20, ito yung problema dyan. Ang sabi po ni Paul, the word I am crucified with Christ, in Greek is I have been. Nung ipinago si Kristo sa cross, kasama na siyang ipinago doon. Okay? Sino po sa inyo nakarinig na we have two natures? The old and the new. Totoo ho yun. Pero ang problema mo, natatrap tayo doon eh. Kasi umira na naman yung old nature ko. Ito na naman ang old nature ko, nabuhay na naman. Ang sabi ko sa Bible, ang old nature mo, matagal ng patayan eh, ipinako ng kasama ni Kristo. Ba't pinipilit na isaksak sa buhay mo ngayon yan? You're living in the mentality of having duality, citizenship eh. Sabi ni Paul, I've been crucified with Christ. Patay na ang dating si Pablo. Christ is now alive in me. Number one, tanggalin po natin ang old nature na yan. Pinatay na ko yan ng Bible, Romans chapter 6. Kaya sabi ko sa verse 11 of chapter 6, reckon yourselves to be dead unto sin and alive unto God. Watch out for the duality. Christ would like us to have only one life. So as He is in heaven, so are we here on earth. Only one kind of life. Christ in me. Hindi yung dalawang buhay tayo. Kaya tayo nahihirapan, hindi natin alam yan eh. Let's forget the old self. It has been buried. It has been crucified. It has been dead. Hindi na po yun identified sa mundong buhay natin. Okay? Pangalawa kong problema, misunderstanding yung word na ang sabi po doon sa and the life which I now live in the flesh, ito na po yung tatapusin ko, I live by the faith of the Son of God. Ang susi po doon para si Kristo ay maging totoo
at tayo maging the brightness of His glory is to live by faith. Ang problema lang, hindi natin alam ang living by faith. Akala natin, nagtututo tayo ng faith, manampalataya ka na, magtiwala ka lang, pala kasi hindi ho ganun. Ang faith, apat na bagay. Number 1. Lahat ng may verses, huwag na natin tingnan. Babagitin ko na lang. Okay? Number 1. Pag sinabi natin living by faith, buhay po yan eh. Buhay. Listen. May 4 things about faith. Bilis lang po ito, hindi po ito exposition ng apat na bagay. Okay? Pag sinabi po natin living by faith, number 1. Ephesians 5:14. Awake thou that sleepest. Okay. Arise from the grave, and Christ shall give thee light. Number 1, let us be awakened into that life of Christ. Let us be awakened of the glory where we are restored. Isipin mo, ang Diyos, ni-restore niya tayo. The-restore ang paradise. Hindi tayo binalik sa paraiso. Dumating siya sa atin. He is the glory. He is the paradise. He is everything. So, let us be awakened into that reality. To be awakened is to see the reality of who we are in Christ. Number 2, to be aligned. Jesus Christ has been aligned with the Father. John 5:19. Alignment with God. Alignment to who we are. We are not praying to become. We are already there. Amen. I'm not praying to be blessed by God. I'm not begging from God. It's already there. Alignment, number 3. Yung verse na po yan, sa 1 John 4:17 is assuming. Ibig sabihin nun, kung sino si Kristo, yun ka. Ina-assume mo yung buhay ni Kristo, buhay mo. Ano ba buhay ni Kristo? Ba na lang? Miracle worker, makapangyarihan siya eh. Supernatural. Kaya ang buhay ng Kristiyano should be characterized with supernatural. Ang buhay ng Kristiyano should be characterized with prosperity. That Christ owns everything and Christ in us. We are co-owners of Christ. We are co-rulers of Christ. We are co-sons of the Father with the Lord Jesus Christ. Tayo pong natin ito ba yun? Again, the message that we have today, tonight, is that we are supposed to be the brightness of His glory. Hallelujah. Amen? The express image of His person. Gusto ng Diyos, mag-flow siya sa buhay natin to be the light of the world. Wala na siya dito. Sino pa magiging ilaw ng salimutan? Kapitbahay mo? No, ikaw. Amen? Amen. Thank you po.